Hello, good morning. Ako si Elmalie Sarmiento Reyes. So, maraming mga napapakinggan ako yung about yung title ng church. So, ako is Elmalie Sarmiento Reyes na I believe Bible means the Word of God. So, how to hear the Word of God? Lahat-lahat yan. Yung mga nag-preach na pastor, yung mga may legit na nagdaan before and then na may passport naka-digital yan. So, tandaan, yung mga nag-experience na may passport na ng mga pastor, minister, or sa mga religious group na sinasabi kong 7-day Adventist Reform Movement kasi 7-day. Ang tinatanong lang naman pag mag-issue ka ng passport nung I was way back in Philippines 2000, that was 19 nung magpa-passport ako is 2000, that was 1996, 1997, tapos 2004 nandito ako sa Singapore. So first, ang tinatanong lang naman is, di ba nandoon yung ipapakita mo yung birth certificate, saka yung baptismal certificate, driver's license, kung may certificate ka, marriage certificate, yung mga kailangan. Kaya ang tanong sa akin noon is, bakit hindi ka nagboboto? Yung mga nakalista, ang Seventh-day Adventist Reform Movement, in literalis, di sila nagboboto. So, how to count the member ng church organization? Pag tinanong ng lawyer, what is the title? Ang title, pangalan ng church. So, nung tinanong ako para magka-issue ako ng passport, remember this is the very important, especially challenging year, this 2022. And, yung passport ko na galing sa Brazil na pumunta dito sa Singapore is yung ang first na pagkuhan ko dito ng bago ako naabutan ng very strict ng COVID-19. So, I'm just implementing na pag yung mga dokumento na naabutan ng COVID-19, mahirap yan ma-dissolve, especially pag nagdaan ka sa immigration, right? Parang yung mga tableta pa nilalagay mo, may nadidissolve, di ba? Meron din yung ilagay mo hindi madidissolve. So, alamin natin yung meaning ng natural, saka yung ay sinasabi nila, di ba, two kinds of yung studying about yung drug and nature. Yung drugs, literally, I'm a caregiver and iridologist, so I know yung effect ng mga nag-aral sa 10 years degree, yung mga doctorate talaga na doctors talaga sila na physician. So, if you prescribe a Panadol, so mahirap yan ma-dissolve. So, yung natural lang, madaling ma-dissolve, right? Pero, it depends yung effect. So, now is, I'm not talking about yung, kasi caregiver ako nga, saka iridologist is a nature, at saka na alam ko yung effect ng mga, yung mapag-prescribean yung pharmacist, pinescribean yung pasyente na masakit yung ulo, so para ma-dissolve yung sakit, mawawala yung sakit, so you just give Panadol, right? Pero yung natural, slowly, pag wala namang kanyan, mawawala din yan slowly. Pero yung ibang tao gusto nilang instant na mawala yung sakit. Pero nandoon, so lalagyan mo ng pain reliever. So mahirap ngayon ang mag-o-opera rin. May panahon nung pag-discover nila yung i-inject mo may anesthesia. So pag yung na-inject mo yung anesthesia, mawawala yung sakit. Kaya pag may opera, pag surgery noon, panahon lalo sa part ng Amerika, sa Europe, yung mga doctors no, wala pang panahon ng anesthesia, may room na nilalagay nila na yung pag-ooperahan ng tao na sumisigaw sila ng grabing sakit pag i-surgery nila, yung opera na operation. Kaya masakit. Pero ngayong yung learning, yung knowledge ng mga tao, na-discover nila na may iikon ka lang sa anesthesia. Marami nang opera, cesarean, or alisin yung ipin, right? I know everything is, yung mga taong sinasabing ayoko yung ganito, pumapunta ka sa clinic o pumunta ka sa doktor, inaalis yung ipin mo, hindi lang yung bubunutin na ganyan, masasakit di ba? Nilalagyan yung anesthesia para mawala yung sakit, right? Yung pangingimay na sabi. So, sa akin, what I want to insist or I want to share, the main point is, bago ka magkakaroon ng passport, nung ako ang tines nila is about how come you are not voting. Ngayon, yan ang lawyer ko, ha? Okay? So, pinakita ko yan, kitang-kita yan. Nandyan ang lawyer ko sa Commission on Election. So, ang tinanong, ang tinatanong ko dito is,
not about yung marriage, sabi yung pag-asawa. Tinatanong ko iningi, sabi yung lawyer ko sa Komisyon ng Eleksyon sa City Hall in Baguio City. Ang tinatanong niya, anong title yung church mo? Meron ba silang legit, not yung talagang nakakonsil, registered sila? So sabi ko, ang kwan ko, Seventh-day Adventist Reform Movement. Yan. Nandyan yung pemermang tao. Kita nyo yan, ha? Malaking ebidensya. So nung nakita niya, legit ba yung taong pemerma? Totoo bang may birth certificate siya? Tinatanong kasi, pag nag-open ka ng business is, madaling makita yung census ng tao ng Pilipinas kung totoong may birth certificate at totoong ma-search yung pangalan. So, binigyan ako ngayon ng ganyan para ma-issuean ako ng passport. So, nakita niya, sino ba yung ramento? Tatay ko, sabi kong ganyan. So, yung tatay mo pala, anong year ka ba nung meron ka bang anak? O kaya naging ganyan, Miss Elma Lisa Ramendo Reyes. Dinadala ko yung mga anak ko, pwede akong matunton, pwede akong i-trace na may anak ako kasi yung beneficiaries nga OFW ako overseas Filipino worker. So Tagalog ang language ko. So whatever na yung mga taong nagkukon sa Gmail ko, may mga nagkukon ba, nag-recreate na dinadagdagan na curriculum ng Pilipinas. Come on. Yan o. Kaya ako, I can speak English and I can speak Ilocano, yung dialect ko. Yung language is English and Tagalog in Philippines, so I can speak also my dialect Ilocano. Pero I can understand, I can speak a little bit yung Portuguese and Spanish kasi doon pinanggalingan yung history ng mother ko sa Madrid, Spain. So I work in Brazil, as if they will see my history, my passport, they can search also in the Polícia Federal in Brazil, in Dantula Hugo number 95, doon sa Polícia Federal doon. Kasi lahat ng mga documents doon, idedyaryo. Pag yung kwan ka, ibig sabihin nakanyos, nakakon talaga, i-declare nila na legit ang tao. So, and then, one thing more is, dito sa Singapore na ngayon, if they will investigate or interview the person, na yung face-to-face time sa ko kasi ginagamit ko is, pag yung interview ko is WhatsApp, social media, saka FaceTime pag yung Apple phone. So, I'm using this with my record dito sa Apple phone ko na nakuha ko. And tinatanong nila, yan. If you can see this, yan ang vaccination. So, mahirap na ma-dissolve yan. Pag yung nakaregister na in the time of COVID-19 is very strict. Especially here in Singapore is like Europe style. Kailangan ang nung iprinotocol ako, nagkaroon ako ng COVID-19 na yung positive. They always say, that's why in my Facebook, right to my Facebook is, I have my profile na yung, okay, where is my other, meron akong profile, I will just show it, right, para maintindihan na hindi na yung nagkukuha yung mga tao na, bakit ganito, naririnig ko na marami yung title, ang kinukuha na, title. Yung title is, pag nakita yung title yan, ganyan ang procedure nung kinuha ako, ni-interview ako, nakaprotocol ng talagang ikukuha ako ng government ng Singapore, yan Yung yan ang Facebook ko, yan ang profile ko, right? Sa Gmail ko, and then my Facebook and YouTube and my Instagram, yeah? So, yung sabi yung doktor ko sa ng gobyerno nito ng Singapore, can you zoom your face? Ilalapit ko raw na ganyan. Come on, and then you show your passport. You open, and then we will, alam nyo na yung kanang igan ng passport ng Pilipinas. I-open ko na ganon, tapos ipapakita ko na ganyan, ilalapit kong ganyan. So, ito yung profile ko ngayon. Talagang mabenta. Pag business talaga yan, ganyan na, naka-digital. So, yung mga taong nagnanakaw ng mga madali lang matrace yung magnanakaw kasi naka-navigate yung phone kung talagang ikaw yung investigate o ano. Kaya ito ba ang gusto nilang kunin? Yan ang mukha. Ito ba na napaka-simple na Elma Lisa Ramento Reyes? Nasa yung birth certificate ko is Elma Lisa Casper Ramento. So nakikita yan sa document because kailangan yung isusum kasi yun kailangan isum talaga. Kaya yan dyan, yung birth certificate ko, pinapakita ko yung palagi. So, yung informant is a mother. So, ngayon, ang maipapakita ko na, pag nakita nyo ito, yung pala yung pinapakita, yan, di ba? Yung Revelation 12 verse 1, yung babae,
panahon ng corona na yan. So, naipakita yung Europe. But I'm here in Singapore na tinitignan ko lang yung kung ano yung nakikita, yung nakikita ko, yun ang pwede kong explain. Saka, nakikita mo yung archaeology in the Bible, based yung history ng Bible, lumalabas din yung business na ng actual ng universal. So, hindi ako pwedeng yung kunwari lang. Hindi pwede kasi it's literal. Talagang pupunta sila mag-investigate. Singapore is like Europe, you know. Kailangan ipakita mo yan. Ganyan. Kaya pag yung nagsalita na yung tao, pag tinanong yung lawyer ko noon, ano ba ang title? Sabi ko, ano po yung title? Title, yung parang pangalan mo sa natatanungin kita, yung pangalan mo sa birth certificate mo nandito. Sabi niya, nandyan. Yung birth certificate mo yan. So ngayon, magkaka-issue ka ng kon mo, ano yung title, pangalan, yung church mo, nandyan o. Seventh-day Adventist Reform Movement. Isa lang, sabi niya yung SDARM. Kaya, nung naka-register na ako, binigyan na ako ng lawyer ko. So, this is only for myself, you know. Hindi naman pwedeng kunin ng ibang tao. For myself only this one. Sarili ko na to. Na-secured ako na hindi na pwedeng ma-dissolve. So, yung sabi ng tatay ko na idadaan ko yung personal ko kasi personal pangalan ko kaya tinanong ng kanya. Kaya dahil sa Lamb's Book of Life ko, titignan nyo na doon lahat. Kasi na ito yung Facebook ko na Elma Lisa Sarmiento Reyes and to my YouTube. So, ikinukan ko lang yan kasi maraming nagtatanong kung yung sabi ng lawyer ko, 1 letter nga lang na naalis o idagdag mo, may bayad. Kagaya yung single and married, pag ikinunan yung status, magbabayad ka. So, ang kaya ko lang na ikon yung Seventh-day Adventist Reform Movement, SDARM. So, promise. So, nag-promise ako, yun lang, pwede ko. Kaya, naging yun. Kaya yung Elma Ramento, yung Ramento apelyido ng tatay ko noong 1996 na binaptize ako, yung pastor ng 70th, kaya naging Miss Elma Lisa Ramento Reyes and I carried to my passport. So, clear, loud and clear yung mga nag-pre-preach. Ang tinatanong ngayon, pag yung in-investigate, do you have a vaccine? Yan ang tinatanong sa akin para makalusot ako sa immigration, entrance, and exit. Yeah? So, for me, is hindi ako preacher, but I'm saying about religion, okay? So, ito, si ako na Pilipina, na anak ni Samuel Ramento sa Pilipinas and Gloria Fe Casper Ramento sa Pilipinas. So, hi there mama, saka yung mga anak ko nagtatrabaho dyan sa hospital, dyan si Samuel Francis Ramento Reyes and Sabrina Fe Ramento Reyes sa Watson. So, dyan sa Kawayan, Isabela, Philippines. So, dito ang mama ninyo. So, I will start to cook again. So, kasi palapit na naman yung oras ng lunch. So, ito ako na very simple. As you see, if I go to the park or to my day off during Saturday, I sing. Ganyan ang style ko. Walang ring. So, tandaan lang ang mga Seventh-day Adventist Reform Movement na nagsasabi, we can see now yung x-ray. Pag i-x-ray lahat ng mga buto, right? We don't have ring. Yun ang talagang nung ihaharap ako doon sa headquarter, doon sa pinakamalaking Pulisya Federal sa Sao Paulo, Brazil. Sabi sa akin yung police, why you never use ring? Aquí in Brazil, peligro yung wala daw ring. Sabi, do you have enamorado? Sabi, do you have a boyfriend? Sabi ko, I don't have. So sabi niya, you don't have ring, todo pamilya in Philippines and the Iglesia Villa Matilde in Sao Paulo, Adventista Reforma. Sabi niya, todo, walang ring. Sabi ko naman, yun ang sabi ko kasi nakakapagsalita ako ng kunti naman at nakakaintindi ako ng Portuguese because similarity in Spanish, yun ang pinanggalingan ng mother ko, yung history niya, si mother ko Gloria. So, this is me na sinasabi ko yung totoo. Lahat na magsasalita, especially kung talaga ng panahon na yung sabi ko na yung mga magkukuan dito sa kuan na naman, ipapakita ko dito sa, kasi itong mga hawak-hawak ko pag yung lumalabas ako ng off, kasi pag minsan, pag yung nakukuha ako na mag-isa, may binabasa ako. Ayan o. Kaya dyan tayo, the judgment. Nakikita lahat ng mga kuha natin, mga kilos natin. Pag yung lalo na yung mga naka-live dyan, na yung mga, meron silang mga studio live na yung mga sabi nilang TV or YouTube channel. As man, I have my personal, Elma Lisa Sarmiento Reyes. So, whatever I will say it, the truth,
Di lalo na yung mga may hawak na ganyan. Salita ito ng Diyos, no? You are holding the Word of God to share into the world. Must show it. Literal. As you see me, I'm very simple. Ganito ako. So, ito. So, ayan ako, Samuel Francis Ramentorias yan. Na sinasabing, ang simple-simple naman ng mama ko. Ito yung ginawa niyang t-shirt ko. So, yan o. So, kailangan yan ha, sa mga nagpipreach. So, good morning. At naalala natin ang nakaraan na yung inattack nila noon yung Twin Tower ng Amerika, right? Yung nasira yung business nila na they never know na biglang kwan. At meron pang katumpas din yan sa Bible, yung Jericho, right? Yung kwan lang nila, nag-trumpet sila 7 times ni kwan, yung walls ng kwan, yung sa Jericho. Yan. Sa area yan na ang mismong area ngayon pag ikuha nyo dun sa map ng, kasi sa Bible, meron yung archaeology of the Bible, yung map niya nung unang panahon, yung mismong yung AI o kayo sa Jordan na yung 7 times nagkuhan sila na yung wall nila talagang gumuho 7 times, believe lang na 7 times lang sila nag-march, then fell down. Pero yung nangyari nung September 11 na yung kinuha nila yung business ng Amerika, yung Twin Tower, yung center ng business ng Amerika. They never know the instant na kinuha lang ng yung mga naninira ng mga kaaway ng mga, kasi alam natin na yung pag may kinaiinggitan sa business, gusto talagang wawasakin. Pero pag naka-digital na tao, kahit anuman yung mga ginagawa nila, makukuha din sila pagdadala sa immigration, yung mga kumukopya, yung mga nag-e-edit ng Gmail o ano, nakukuha mo rin na totoo bang siya? Kasi itetest na yung kwan eh. Ikaw pa talaga, pag hahanapin din yung kwan mo, naka-notarize ka dun sa kwan, sa gobyerno, kung talagang na-vaccine ka, talagang ikaw ba hindi nagboboto sa religion mo na Seventh-day Adventist Reform Movement. Yan ha, sinabi ko sa lawyer ko. Kasi sabi yung lawyer ko, pag nakapasa ka ining, pasado sila lahat, isa-isa hindi niyan. Pag hindi ka nakapasa, pwede kang ikulong. Kagaya ng panahon, I will go back yung panahon ng it's history, right? Yung panahon noon ng mga tanda na yung date. Yung date niya is, to remember is, nandyan, 538. Yan o. Noong nakulong yung nakulong sila yung mga pope noon, naka-prison. Kaya tandaan, yung mga Sunday Blue Laws na nagsasabing mga Catholic sila or Roman Catholic, they cannot preach Saturday. Tandaan nila. Kasi, ang pagsisimba nila is linggo. Tandaan. Saka yung mga Sabado na nagsasabing magpre-preach sila ng Sunday na yung kwan nila, hindi naman sila member o wala silang baptism na membro sila, hindi pwedeng mag-preach. Kaya kung nasa bunganga mo lang, kung anong i-preach mo lang, yung talagang membro ko lang. Pero sa akin, ayaw ko na makikipag-grupo. Sabi ko nga, dahil I'm independent. Kasi kakaiba ako sa mga kapatid ko, and kakaiba ako dito sa Singapore is, really, I don't have any friend na yung kwan eh. Kasi, nandyan lang tayo eh. Wala namang kasama. Talagang wala akong kasama pag off ko, mag-isa. So, I'm like that. So, wala akong, I enjoy when I was in Brazil that every Saturday and Sunday, because in Brazil is, we have 2 off, Saturday and Sunday no work. But if you work, double pay and per hour there. Pero it's like in Singapore, you choose only 1 off. It's different, the government here and government there. So, pag yun, sa mga SIM card doon is, we call it, naka-kwan sila, yung naka-microchip. Talagang yung nakakuha ka sa kwan, doon sa microchip ng Amerika. Pero, dito sa Singapore is naka-cyber kami. Cyber of AIDS, kaya ako, 50 years old na ako. So, sa tanda ko na ito, ayoko na yung, yung mga, parang yung mga, pag naririnig ko dyan, ngayon is time. Pag kukuha ka, prove it, may lawyer ka, okay? Kung i-prove mo na yung gusto nila magkatrabaho ka, then i-prove mo kung may mga vaccine, may vaccine. Okay? Kung magpipris ka, di ganyan. Oh. Kung talagang na-digital ka na nagdaan ka before and then, titignan yung kwan mo, yung pangalan mo, kung pangalan ka. Saka i-base niya, hindi ka na makapagpa-passport kung wala talagang birth certificate. So, that is the
more or important that I can show na sa lahat ng entire world, tandaan, alam nila kung nasaan pinanggalingan yung tao. Yan, okay? So, this is me, Almarisa Ramento Reyes, and as I am saying na yung hindi ako nagpapa-impress how I look, kasi napakasimple ko na, no? Simple ko, pero napapasalamat pa rin ako sa Panginoon na kahit nung bata pa ako is nagkaroon ako ng sabi kong muntik akong namatay sa tetanus in 12 hours dun sa Philippines. Sabi yung doktor ko dun sa La Union Hospital dun sa Rosario, na sabi niya, tignan nyo na lang anak nyo ng 12 hours ng night kung talagang maikukusa sa buhay niya. Ang hirap talaga magtagal, but I'm trying my best. Tapos nung lahat ko nabuhay naman ako sa tetanus, na nag-lockdown ako. Then after that, nakapasa ako doon, nagkaroon ako ng breast cancer. Nakakala ko ikamamatay ko, but 2 years, naka-recover naman ako sa diet ng, kaya naging strictly more vegetarian ako. Especially now, I'm not drinking milk, eggs, cheese, and those mga butter. So, I'm very simple na, very strict na vegetarian, but this is my life, especially my baptism is vegetarian, kailangan, saka walang ring, yeah? So, yung mga Seventh-day Adventist Reform Movement ang sinagsasabi. So, and the time now is COVID-19 na universal na lang, hindi lang yan sa China or Singapore or other country na meron yung COVID, right? Yung corona, grabe talaga yung corona, talagang kinuha niya talaga ang lakas niya, yung mighty wind, kaya nga may pakpak eh. Yung mga reform, yung mga logo nila is pakpak. Kung sino yung pinakamagaling na ibon yan, yung simbolo ng sa Bible, sa basahin nyo yung eagle is a woman, right? So, eagle, may papasimbolo. So, yan ang passport ng Pilipinas, nandyan yung eagle, saka yung lion. So, nakwento natin yan tignan nyo sa Facebook ko, yung Babylon, tapos yung Persia, tapos yung Greece, tapos yung Rome. Kaya pag yung nakikita nyo na yung mga simbolo ng 4 beasts, mga mukha yan, matatapang sila palaban. So, ang masasabi ko lang is ngayong panahon na ng corona, hindi na yung nung nagkaroon ako natamaan din ako ng positive, pero meron akong vaccine, I recover within 7 days na yung binukang, kaya ako na protocol, lalo nang tumindi na naka-digital yung tao, lahat-lahat parang lumalabas ka, naka-satellite ka na pag lumabas ka, kitang-kita ka na ganon. So, kaya yung sabi nga ng tatay ko na may tatay yung babae na may business. Ang number 8 lang, yan lang ang lucky number sa business. Pero sabi niya, yung babae na yon may business siya, saka may marka sa kamay niya, may marka. So it means yung fingerprint, may pangalan siya, number niya yung babae. So may yung marka niya, yung kamay, so yung passport naka-digital, ikukuha natin yung fingerprint natin, yung pangalan, at my number. Ito yung passport ko ng Brazil is, if you check everything, yung last na ko doon, yung total ng, yung sa passport ko is 7. So, that will be for myself. Namarka ko talaga yon Sabado. So, pag nakita nyo naman yung code ng Russia is +7 kay itong si Bear, na yung sabi niya sa prophecy is yung Devil Flesh. Pag yung di ka nakapasa sa yung mga naka-digital RAM, simple nga yun ng Bear is RAM eh. Kaya, I am here na saying the truth, na hindi na pwede ako yung mag-impress ako na yung, uy, punta ka sa akin. No. Kasi, ang gusto ko is, yung gusto ko lang is, yung independent lang ako, yung, kasi, individual naman is, individual salvation, right? Yan o. Pag meron ka ng church na totoo, na pinakita ko sa lawyer ko, ipakita na talaga yung lalo yung mga preacher, papakita nila na yung talagang ganito, yung ako versus Filipino worker ako, kaya sinasabi ko yung totoo, na yung pag yung mga pastor sila, ipapakita nila sa buhay nila, kung talagang yung sinasabi ko nga na yung nakikita sa pamumuhay nila, hindi lang yung nagsasalita sa harap-harapan, ganyan, kasi ite-testing yan. Kagaya yung si Daniel, Meshach at si Abednego, alright? Nung panahon ng Babylonian Empire, pinatayo sila sa apoy. So,
nagtaka yung hari, bakit nagkaroon ng isa, nandun si Jesus Christ sa kanila. So ngayon, yung corona naman na yan, yung babae, siya ang nagbubuhat yung disciples. At sabi ko nga dun sa na ang kinagagalitan at kinamumuhian mo ang kapatid mo, lalaki man o babae, tatay mong, nanay mo o mga friend mo, hindi magiging disipulo ng Panginoon. Pero sa akin na hindi ako nagpapa-impress or the way I look, kasi napakasimple ako eh. Ano ba magkakagusto sa akin? Matanda na ako, right? So, sa totoo lang, right? So, makikita nyo naman to. I'm already 50 years old according to my passport, as you can check my Facebook. So, pag kayo na tumitingin dyan ng mga pastor dyan sa Asia, American, Europe, prove it, yung mga pangalan yung isiriya sa Facebook nyo, kasi nakikita yan, especially yung pag ini-scan. Pag nag-Facebook kayo na wala rin nakikita, hindi yan ma-scan, hindi nakikita, hindi. Kung talagang nakikita yung kanyo, buhay nyo, yun talaga ang Facebook, right? So for me, this is my personal life, and this is my Facebook, Melissa Sarmiento Reyes, and my Gmail is Melissa Sarmiento Reyes, psl8gmail.com. So this is me, a Filipina. So good morning to everyone, and alam nyo na, yung sinasabing malapit na ang Christmas, pero I don't believe Christmas, but that is only a tradition. But yung sabi nga, last Christmas, I gave you my heart, but the very next day, you give it away. This year, kaya this year is a challenging year. So, this is me, Melissa Sarmiento Reyes. So, hi there! See you sa personal na lang pag maabot kita doon, pag uuwi na ako ng Pilipinas. Hey, bye-bye!